blessed evening to all our dear viewers here in Moments with God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat po sa inyong walang sawa at patuloy na pagtanggap ng mga salita ng Panginoon na inyo pong naririnig at napapanood dito sa programa pong ito. At alam po natin ang mga salita ng Diyos na inyo pong tinatanggap ay mga pagpapalang spiritual na galing sa ating Panginoon. To God be the glory. Kaya naman po sa linggong ito, ang ating pong theme is about integrity. At sa gabi pong ito, ang aking pong ibabahagi sa inyong topic, the Christian way of maintaining integrity. In the Old Testament, the Hebrew word translated integrity means the condition of being without blemish, completeness, perfection, sincerity, soundness, uprightness, wholeness. Integrity in the New Testament means honesty and adherence to a pattern of good works. Kaya sa lumang tipan, ang salitang Hebreo na isinalin sa salitang integridad ay nangangahulugang isang kondisyon na pagiging walang kapintasan, pagiging ganap, perfection, sinseridad, pagiging marangal, katapatan, kabutihan. Ang integridad sa bagong tipan ay nangangahulugan ng katapatan at pagsunod sa isang pamantayan ng mabubuting gawa. Integrity in the New Testament means honesty and adherence to a pattern of good works. Our Lord Jesus Christ is the perfect example of a man of integrity. Pagkatapos na si Kristo ay mabautismuhan, siya ay pumunta sa ilang para mag-ayuno sa loob ng 40 days and 40 nights. At sa gabi na kung saan, sa panahon na kung saan siya ay nag-aayuno at siya ay nasa panahon na mahina ang kanyang katawang lupa bilang tao, ay dumating si Satanas sa kanyang pinakamahinang sandali para siya ay subukan sirain ang kanyang integridad. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos sa parehong panahong iyon at tinukso siya ni Satanas sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala kailanman. Gaya nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebrew sa chapter 4 in verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." And that is the definition of integrity. Yan ang kahulugan ng integridad. Jesus is the only one who was never without blemish, perfect, completely truthful, and always showing a pattern of good works. Ito po ang tunay na kahulugan ng integridad. At ito po ay makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang nag-iisang walang dungis, perpekto, ganap ang katapatan at laging nagpapakita ng mga mabubuting gawa. At bilang Kristiyano, tayo ay tinawag na maging gaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay tinawag bilang mga bagong nilalang na maituturing na walang dungis sa harapan ng Diyos. Kaya po ang sabi sa 2 Corinthians sa chapter 5 in verse 17, ganito ang wika, "Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya." Purihin ang ating Panginoon, kaya tayong mga tinawag na mga Kristiyano kay Kristo, sabi ng salita ng Panginoon, mga bago na tayong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao
at tayo ay binago na ng ating Panginoon. Kaya naman ang wika dito pa sa verse 21, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ano ang wika? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayong mga dating makasalanan, ngayon ay itinuturing na matuwid ng ating Panginoon. To God be the glory. Kaya napakaganda ng kalagayan ng mga taong tinawag kay Kristo. At ano pa ang wika ng salita ng Panginoon dito sa Romans 8 sa verse 29? For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. To God be the glory. Kaya ito po ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga tinawag kay Kristo na tayo ay maging katulad niya at tayo ay maging kagaya ng sa ating Panginoon. Gaya ng sinasabi sa aklat ng 2 Korinto, sa 3 ang talatay 18, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin. Sa kalwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. To God be the glory. We are being transformed in the image of our Lord Jesus Christ with ever-increasing glory. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung ano ang ating Panginoong Jesucristo ay magiging gayon ang bawat isa na tinawag sa kanyang pangalan. Kaya naman mga kapatid, mga minamahal, dapat natin lalong pagsikapan na maging masunurin sa ating Panginoon at pagsumikapan natin na maging ganap ang ating kaligtasan ng may lubos na paggalang at pag-ibig sa Diyos. Gaya ng wika ni Apostle Paul in Philippians chapter 2 verse 12 to 13, babasahin ko sa Tagalog. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Purihin ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos, tayo'y magiging mga lalaki at babaeng may integridad. Purihin ang ating Panginoon through the power of our Lord Jesus Christ. We will be like Christ, a man and a woman with integrity. To God be the glory. Tinawag tayo upang sumunod sa Diyos at sa pamamagitan nito, tayo ay magiging mga taong hindi matatawaran ang integridad at moralidad. Purihin ang Panginoon, kaya ang Kristiyano ay nararapat na sumunod sa katotohanan at gumawa ng mabubuting gawa. Purihin ang ating Panginoon dahil ang integridad sa ating mundo ngayon ay nagpapahiwatig ng isang hindi nadudungisang moralidad. Purihin ang Diyos. Integrity in our world today implies moral incorruptibility. That's why as a Christian, we must maintain our integrity. Kailangan natin bilang mga Kristiyano na mapanatili natin yung integridad na nasa atin, na ibinigay at pinangyari ng Diyos sa ating mga buhay. So as a Christian, how can we maintain our integrity? First, Christian should be those who cannot be bribed or compromised because we serve God rather than man. Purihin ang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng bribe?
A bribe is money, favor, or other consideration given in exchange for one's influence against what is true, right, or just. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat nasusuhulan o nakikipagkompromiso dahil tayo po ay mga naglilingkod na sa Diyos. Lagi po nating tatandaan, ang taong may integridad ay hindi kayang masuhulan ang kanyang pananampalataya lalo na sa Diyos. Dahil hindi po tayo sa tao naglilingkod. Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kaya matuwid lang, marapat lang na tayo po ay hindi natin ma-compromise ang ating sarili sa iba't ibang bagay. No, hindi natin hahayaan ng ating pananampalataya bilang Kristiyano ay masuhulan ng ibang bagay, maipagpalit ang ating pananampalataya sa ibang bagay. Dahil tayong mga Kristiyano ay dapat na makitaan ng ganitong integridad. Purihin ang ating Panginoon, gaya ng sinasabi sa Colossians 3 sa verse 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Purihin ang Panginoon. Kaya anong wika? Ano man daw ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat ng ito na may pagtatapat sa ating Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon. Gaya pa sa sinasabi sa verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya yung Kristiyanong hindi nasusuhulan at hindi nakokompromise ang kanyang pagiging Kristiyano ay hindi na napapalitan ang kanyang mga gawa ng ibang bagay dahil siya ay naglilingkod sa Diyos. Halimbawa, tayong mga mananamba sa Panginoon, yung pagsamba mas madalas na ikokompromiso ng tao, lalo na sa ating mga Kristiyano na iko-compromise natin sa tao at sa maraming bagay ang ating pagsamba sa Diyos. Halimbawa, minsan mas gusto ng tao ang magtrabaho kesa ang sumamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo. Yung iba naman, ginawang family day ang araw ng pagsamba. Kaya sabi nila, ito ay holiday, family day. Kaya sa kanila, hindi na ito holiday. Na ikokompromiso, na ipagpapalit sa mga bagay na maaring sa kanila ay tama din, pero sa Diyos, ito ay hindi sa kanyang katuwiran. Dahil ang taong may integridad ay hindi napapalitan ang kanyang pagiging matapat na mananamba sa ating Panginoon. Kaya sa atin, sa Diyos, pinakamahalaga yung ating pagsunod bilang mga mananamba sa Kanya. Kaya wag nating hayaan na ma-compromise ang ating pagsamba sa Diyos, sa tao, o sa anumang bagay dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Purihin ang ating Panginoon. And second way to maintain our integrity as Christians, we are to be people who keep our word. Sinasabi, a man of integrity is a man who keeps his word, is a person of integrity. Yang tao na marunong magpanatili, maging tapat sa kanyang mga salita, ay itinuturing na a person of integrity. Dapat tayong maging mga tao na may isang salita. Gaya po ng sinasabi sa Matthew sa chapter 5 in verse 37, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Kaya sabi ng Biblia, ang ating maging pananalita ay maging oo, oo, at ang hindi ay hindi. Dahil ang humigit dito, sabi ng Bible, ay buhat sa masama.
Kaya nga kung tayo po halimbawa, kayo ay mayroong mga pinagkakautangan, dapat kung ano yung araw o yung panahon na kailangan ninyong magbayad na sinabi nyo sa inyong paghiram, ay kailangan tuparin ninyo ito. Sapagkat dito ay makikita nung taong hiniraman ninyo ang inyong katapatan at kung kayo ay may word of honor. Kaya nga 'di ba mahalaga yang ang tao ay merong tapat sa kanyang sinasalita. Mayroong isang salita. Purihin ang ating Panginoon. Gaya pa ng sinasabi sa Santiago sa chapter 5 verse 12. But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under condemnation. Purihin ang Panginoon. It is not bad to say no, especially if we can't do and give that thing to someone, and most especially to God. Alam niyo po, mahirap manata, mangako sa tao, lalo na sa Diyos, ng isang bagay na hindi natin kayang ibigay o hindi natin kayang gawin. Kaya nga kung minsan kailangan nating sabihin na hindi o no, walang problema. Sapagkat nagiging totoo lang tayo sa ating sinasabi, sa ating sinasalita. Purihin ang Panginoon. Kaya a man of integrity is a man of word of honor. Merong word of honor. To God be the glory. And third, we are to love those around us in both word and deed. Dapat nating ibigin ang mga taong nasa ating paligid sa salita at sa gawa. Yan ang wika sa aklat ng 1 John chapter 3 in verse 17 to 18. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya yang taong, yang Kristiyanong may pag-ibig sa kanyang kapwa ay hindi lamang sa kanyang salita, kundi nahahayag sa kanyang mga gawa. Kaya kung sino mang tao ang nangangailangan, mabuting bagay na ating tulungan. Hindi ba? Mabuting kaawaan natin ang mga taong nasa pangangailangan, sapagkat yan ang katunayan na tayo ay may tunay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Di ba? Isa nga yan sa mga palatuntunan ng ating Panginoon, na ang sabi nga ng banal na kasulatan, to love God is to love your neighbor. Purihin ang ating Panginoon. At sinasabi pa sa aklat ng Santiago, sa 2, ang talatay 17 hanggang sa 18. Gayon din naman ang pananampalataya ng mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita sa iyo ang aking pananampalataya. Kaya alam po ninyo, sa ating mga Kristiyano, hindi lamang po tayo nagsasabing tayo sa Diyos at tayo may pag-ibig sa Diyos, kundi yung ating pag-ibig sa Panginoon ay nahayag sa ating pagmamalasakit, pagtulong sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa. Kaya naman po sa biyaya po ng Diyos, sa ating pananampalatayang ito, hindi lingid sa atin ang ating masaganang pagtulong, lalo na po sa panahong ito ng pandemya. Kaya biyaya ng Diyos, meron tayong mga isinasagawang community pantry, no? Meron tayong isinasagawang mga medical mission,
Nagbibigay tayo ng tulong sa mga kaibigan natin at mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. At higit sa lahat, sa mga taong nandoon sa banig ng karamdaman at sakit, bunga ng pandemic na ito, ng crisis na ito, naroon tayo bilang mga lingkod ng Diyos na handa natin silang ipanalangin sa ating Panginoon. At alam po natin, kung meron mang dakilang manggagamot, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Kaya naman po dito sa Moments with God, hindi lamang namin ibinabahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Narito po kami para tanggapin ang inyong mga, halimbawa, ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Kaya naman po, dito po sa Live TV Asia, alas 5 pa lang ng madaling araw, meron na tayong programa ng Prayer Power. Sa lahat ng merong ninanais na hilingin sa Panginoon, narito kami, handa namin kayong ipamagitan sa ating Panginoon. Andyan din ang mga salita ng Diyos na araw-araw nating mapapakinggan. Purihin ang ating Panginoon mula umaga hanggang gabi, no? Mula sa ating paggising hanggang sa tayo ay bagong matulog. Mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng comfort, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaginhawahan. Yan naman po ay ang aming pagpapasalamat sa Panginoon na kami po dito sa Moments with God ay handang tumugon sa anumang pangangailangan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat alam po natin sa pamamagitan ng mga ganitong programa at mga ganitong palatuntunan ay naipapahayag natin ang ating pag-ibig sa bawat isa sa inyo, na ito ay pag-ibig na mula sa ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Sabi pa sa Ephesians sa chapter 4 in verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. And fourth way of maintaining integrity as a Christian, we are called upon to believe in God, and therefore, we must follow Him in all our ways. To God be the glory. Tayo ay tinawag upang sumampalataya sa Diyos at sumunod sa Kanyang lahat ng aspeto, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Gaya po ng sinasabi sa aklat ng John sa chapter 6 verse 19, huwag nating katakutan ang sumunod sa Diyos. Gaya po ng sinasabi dito, at habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwan na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Paglapit sa kanilang bangka at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Napakaganda. Kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos. Nakita natin ang pangyayaring ito. Maaring dumarating sa atin ang malalaking bagyo sa buhay natin, pagsubok, kahirapan. Pero sabi ng salita ng Panginoon, kung tayo po ay sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon at hindi tayo matakot na maglingkod sa Kanya, ang wika ng salita ng Panginoon, gaya ng ipinangako ng Diyos, silang lahat na kasama ng Panginoon ay nakarating doon sa kanilang pupuntahan. To God be the glory. Kaya kapag tayo ay nasa Panginoon, walang hindi kayang gawin ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Ang wika pa sa aklat ng Juan sa 15 ang talatay 9 hanggang 10. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo.
Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. To God be the glory. Kaya napakaganda ng taong sumusunod sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon. Gaya ng wika, ang Panginoong Kristo nang sumunod sa kanyang ama, yung pag-ibig ng ama ay nananatili sa kanya. To God be the glory. Kung meron mang pinakadakilang pag-ibig na pwedeng maranasan ng isang tao sa kanyang buhay, di ba? Napakaganda yung pag-ibig na inaalok ng Diyos at ibig ng Diyos na iparanas sa bawat isa sa atin. Kaya gayon natin gawin pagsikapang manampalataya tayo sa Panginoon, lalo na sa panahong ito. Gawin nating pagsikapang sumunod sa kanyang mga palatuntunan. At tayong mga mananampalataya na panatilihin natin ang ating pagsunod bilang Kristiyano sa ating Panginoon. Patuloy nating ilagak ang ating buong pagtitiwala, ang ating pananampalataya kay Kristo na tumawag sa bawat isa sa atin. Gaya po ng sinasabi sa Kawikaan sa chapter 3 verses 5 to 6. Ang wika, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. To God be the glory. Kaya mga minamahal naming mga viewers dito sa Moments with God, sa atin na mga mananampalataya kay Kristo, gawin lagi nating magtiwala sa Panginoon. Gawin nating maging tapat sa pananampalataya, sa pagsunod sa ating Panginoon. Gaya ng kanyang sinabi, ang lahat ng ating gagawin ay merong patnubay, gabay ng ating Panginoon sa tamang landas. Lalo na ngayong panahong ito, kapag hindi sa Panginoon ang bawat isa sa atin, maaring hindi natin maunawaan kung paano natin tatakasan ang mga problemang ating kinakaharap sa panahon natin ngayon. Kaya yung iba, kung ano na lang ang magawa, hindi ba? Yung iba na maaring dumaranas ng gutom, kaya sabi nila, pag nagugutom na ang isang tao, kahit sa patalim ay kumakapit. Yan. Kaya ang tao sa kahirapan, nawawala ang kanyang karangalan, ang kanyang dangal. Handang pumatay, handang magnakaw, no? Pero sa ating mga mananampalataya kay Kristo, tayong mga sumasampalataya at sumusunod kay Kristo, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang ating mga landas ay itinutuwid ng Panginoon para maingatan ang ating integridad, ang ating dangal, ang ating katapatan bilang mga Kristiyano. To God be the glory. Ang pamumuhay ng merong integridad sa mundo kung saan pinapaboraan ang katiwalian maliban pa sa ating pakikipagbaka laban sa ating sariling makasalanang kalikasan ay isang malaking hamon at ito ay pinalalakas ang ating loob sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Living with integrity in a world where their corrupt seem favored, not to mention our battle with our own sin nature is challenging. Gaya po ng sinasabi sa 1 Peter 3 verse 13 to 18. Itong mga salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng courage para mapanatili natin ang ating integridad, mapanatili natin ang ating pagiging tapat at totoo sa ating Panginoon sa kabila po ng maraming hamon na ating kinakaharap, maging ang mga hamon laban sa ating sariling kahinaan. No, alam po natin minsan tayo ay nadadala ng ating mga kasalanan, no?
sa minsan hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon sa 1 Peter 3 verse 13 to 18 ang wika, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mga bagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Bilang mga lingkod ni Kristo, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. To God be the glory. Ang pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Kristo. At ang makakapamuhay lamang ng may integridad ay yung nasa sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang kapangyarihan, na ito ay libre na ipinagkakaloob ng Diyos na nasa kanya, no, nasa ating Panginoon. Kaya tayo po ay mapalad, sapagkat kung tayo man ay nakakasunod sa ating Panginoong Jesucristo, doon ay ating mapagtatagumpayan anuman ating kahinaan, anuman ang ating mga kakulangan. Andoon ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa bawat isa sa atin. Kaya ano ang pangako ng Diyos? Tayong mga na tinawag bilang mga Kristiyano, sabi sa John 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Burihin ang ating Panginoon. Tignan nyo lamang sa atin kahit dumarating ang mabibigat na pagsubok, kahirapan, pero sa biyaya ng Diyos, hindi tayo natutukso na gumawa ng masamang bagay laban sa harapan ng ating Panginoon. To God be the glory, kundi bagkus lalo pang pinapatunayan ng Diyos, ipinapakita ng Diyos na totoo na tayong mga nasa Kanya ay may pagtatagumpay. Just what God has promised us, that we will overcome this world, these uncertainties, these afflictions that we are facing in our times. Purihin ang ating Diyos, sapagkat ang sabi pa ng salita ng Panginoon sa Philippians 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. To God be the glory. Kaya naman, tayo ay nakatitiyak na yung ating pagkatawag nang tayo ay baguhin ng ating Panginoon, na tayo ay ariing walang dungis, no, ariing ganap, no, ariing sakdal sa harapan ng Panginoon ay ipagpapatuloy na gagawin ng Diyos sa tulong ng Espiritu ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang payo? Sabi sa Ephesians sa chapter 1 verse 13 to 14, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pananampalataya ninyo sa Kanya.
ibinigay niya ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Purihin ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, na hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, pupurihin natin siya. To God be the glory. Again, to live with integrity is to follow the example of our Lord Jesus Christ. And we can only live with true integrity by His power, which He graciously and freely give to all who are His. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. Para naman po sa ating Bible verse, ito po ay ating mababasa sa 2 Samuel chapter 22 in verse 26. To the faithful, you show yourself faithful. To those with integrity, you show integrity. Sa maawain ay magpapakamaawain ka. Sa sakdal ay magpapakasakdal ka. God demands our loyalty. He seeks people who put Him first above everything and everyone else in their life. One of the rewards of integrity is pleasing the heart of God. We show our love to God through our obedience. Purihin ang ating Panginoon, kaya panatilihin natin ang ating katapatan at sakdal na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat ito ang kaluguran ng Diyos sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.